Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakita ulit tayo sa pinaka-latest update na yung darating na weekend ng Hulyo 15 hanggang 18, 2022. Ito po ay para sa Biyernes hanggang sa Lunes. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Ngayong araw na ito ng Biyernes hanggang bukas. Well, natunaw na po si 90W. Dito po sa area po ng southern coastline ng China at sumabay na po sa agos po ng mahinang habagat. Humihina na yun ang habagat, so most likely papunta na naman po tayo sa tinatawag nating monsoon break. So for the next 7 to 14 days, most likely okay naman po ang ating panahon, walang habagat. But sa hapon o gabi, nandyan pa rin ang probability ng mga localized thunderstorms dahil po panahon na yun ng La Nina. Nasa more than 70% ang probability as of this month. So, nandyan pa rin ang epekto niyan. So, magbibigay po ito ng mga afternoon rain showers and thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. At mag-ingat lang po sa mga lightning at mga tinatawag nating mga pagbabaha at pagguho ng lupa pag meron pong malalakas na thunderstorms na bumisita po sa mga lugar ninyo. Samantala, wala po tayong natatanawan na any LPA na surface low pressure area sa may Western Pacific. Meron lang tayo ditong upper level low. Hindi naman po ito makaka-apekto sa lugar ng sa atin. At ito lamang po ay makaka-apekto, magbibigay ng turbulence sa upper levels ng atmosphere. Mga dinadaanan ng eroplano between 20 to 50,000 feet. Although mga airlines, usually dito yung dumadaan sa upper portions po ng subtropics sa may Japan. Dahil mas shorter ang path niyan. If magta-travel from Manila to US, na taakit yan sa Japan. At dumadaan sila sa mga malalapit na airports para kung may emergency, madali silang mag-land. Okay, so dito po sa Western Pacific, meron po tayong dalawang surface troughs at ITCZ dito sa may Eastern Micronesia hanggang sa Marshall Islands. Samantala, ito po yung fast animation. So, kikita po natin dito sa Ilocos region, nandiyan pa yung epekto ng mahinang habagat kaya may mga localized thunderstorms na nakaka-epekto po sa kanilang lugar at sa ibang areas din po ng ating kapuluan. Simula kanina alas 4 hanggang alas 9 na yung gabi, nakikita po natin mga localized thunderstorms sa kanluran bahagi po ng Ilocos region at gayon din po sa mga oras na ito dito rin sa may Metro Manila, ibang portion po ng Central Luzon, kasama po ang Southern Quezon, at ayan po, kita-kita po natin. Dito rin sa Bicol, may maliit na areas po ng Camarines Sur, may mga thunderstorms, at dito rin po sa may kanluran bahagi po ng Kabisayaan at sa Buanga Peninsula, sa Mindanao, at dito rin po sa may kalagitnaan po ng Mindanao, sa may Lanao provinces. At dito naman po sa may Masbate, may dumaan rin thunderstorms at dito rin sa area ng Palawan. Ngayon, ang ating rain forecast hanggang sa Lunes, inaasahan po natin maganda po ang panahon pag umaga, but sa hapon o gabi, okay, mga alas 2 hanggang 8 p.m., may mga inaasahan po tayong mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng Luzon. Okay, mga isolated to scattered. At gayon din po sa ibang areas po ng Kabisayaan at Mindanao. At sa linggo ng hapon, gayon din po, same situation ang inaasahan. May mga localized thunderstorms po tayo nakikita dito po sa malaking bahagi po ng ating bansa. At sa Lunes, may mga localized thunderstorms po ang inaasahan sa malaking bahagi po ng ating bansa sa hapon or sa early evening. So, huwag niyong kalimutan na magdala ng payong at kapote kapag lalabas po kayo dahil po inaasahan po itong mga localized thunderstorms hapon-hapon or early evening. Okay? And then, yan po ang normal tropical weather. Lalo na ngayon, mas marami kasi mga thunderstorms dahil po sa existing La Nina. Kaya expect na natin yan. May mga rainfall na pwedeng maganap. At sa ating rainfall accumulation forecast hanggang Lunes, so nakita po ninyo, ito pong mapulang area, yan po ang mga inaasahan pong mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa except for Palawan. Although mayroon din pong inaasahan pong thunderstorms dyan. Sa wind forecast, inaasahan pa rin po simula bukas Sabado hanggang Lunes ay inaasahan pong ang mahinang habagat sa may kanluran bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may coastal areas, sa may Panatag, Scarborough Shoal,
At dito po sa may Batanes, Mabuhay, Coober Islands, medyo mahina naman po itong hangin. Hindi naman ito magbibigay ng grabe mga ulan. So, mainit pa rin panahon, okay? Magandang weather. Ang buong bahagi po ng ating bansa, magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Except po, pagdating ng Lunes, may light southwesterly winds na rin po sa may Palawan at sa Sulu Archipelago. Gayon din po sa may kanluran bahagi po ng Kabisayaan at dito rin sa northern coastal areas ng Mindanao. So, yan po ang light winds mula sa habagat. Again, kakaroon po tayong monsoon break, but inaasahan pa rin itong mga thunderstorms sa hapon o gabi. Now, yung inaasahan po nating formation ng bagyo sa July 21 hanggang 22, base po na yun sa mga latest computer models. Kapag i-move natin sa July 21, ayan po, kita po natin na wala na po yung inaasahan pong LPA na mamumuo sa Western Pacific. Gayon din po ang American model, so medyo okay naman po ang inaasahan po nating lagay ng panahon, although may LPA na posibleng mag-form. Yan po, patungo dito sa may area po ng Marianas, but napakababa po ang probability na sa less than 10% po ang probability niyan para matuloy na magiging totoo. But so far, ang more reliable ay yung European model, kaya babantayin po natin yan. Okay? So, dyan muna natin tinatapos ang ating update. At babalik ulit tayo sa darating na Lunes upang bigay sa yung pinakalaydas sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. The hashtag Weatherwiser. At happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel.